Ako si Lira, 16 na taong gulang, at ang aking pinsan na si Huno ay 17. Sa aming munting bayan na tinatawag na San Miguel, tila naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na pamumuhay ang mga sigalot sa pagitan ng mga pamilya at komunidad. Sinasabi ng mga matatanda na ito ay dala ng sumpa mula sa nakaraan, ngunit hindi ko ito pinaniniwalaan. Ako'y palaging naniniwala na may solusyon sa bawat problema, kahit gaano pa ito kahirap. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Juno sa kagubatan malapit sa aming bayan, may napansin kaming kakaibang liwanag na nagmumula sa di kalayuan. Ang liwanag na iyon ay iba sa karaniwang liwanag ng buwan o mga bituin. Para bang ito'y may sariling buhay, kumikislap, at tila may musika na nagmumula dito. Agad kaming nag-usap ni Juno at nagdesisyong tunguhin ang liwanag na iyon. Habang papalapit kami, unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may bahagi sa akin na nagsasabing may mahalagang bagay kaming matutuklasan. Nang marating namin ang pinagmumulan ng liwanag, kami natigilan. Sa gitna ng isang malawak na parang naroon ang isang bituin na tila bumagsak mula sa langit. Ang kanyang liwanag ay hindi nakasisilaw kundi nakakapagbigay ng kakaibang kapayapaan. Tingin mo ba, Lira, ito na ang hinahanap natin? Tanong ni Juno habang nakatingin sa akin, puno ng pag-aalinlangan. Sa palagay ko, ito na nga, pero bakit nandito ito? Sagot ko habang dahan-dahan kong inilalapit ang aking kamay sa liwanag. Pagkakataong iyon ay tila tumigil ang oras. Ang lahat ng ingay mula sa kagubatan ay naglaho. Wala akong maramdaman kundi ang init ng liwanag na unti-unting sumasaklaw sa buong katawan ko. Nang mahawakan ko na ang bituin, parang may sumabog na liwanag sa aking isipan. Nagpakita ang iba't ibang imahe, mga alaala ng aming bayan, ng aming pamilya at ng mga pangarap na minsang nagliwanag sa aming mga puso. Biglang nagbago ang lahat. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa paligid namin. Ang liwanag ay tila bumalik sa kanyang dati, ngunit may kakaibang pagbabago. Nakita kong si Juno ay tila nawala ng ulirat at nagsimulang bumagsak sa lupa. Agad ko siyang sinalo at sinubukang gisingin. Juno, anong nangyayari sa iyo? Tanong ko, puno ng takot at pag-aalala. Hindi ko alam ang gagawin. Pakiramdam ko'y napakaliit ko sa harap ng mga pangyayaring ito. Nang sa wakas ay bumalik ang kanyang ulirat, bumulong siya. Lira, nakita ko ang hinaharap, may panganib na paparating. Kailangan nating malaman ang buong kwento ng bituin na ito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Isang bahagi ng aking sarili ang nais magpatuloy sa pagtuklas, ngunit ang isa'y natatakot sa kung anong maaaring matuklasan. Isa lang ang malinaw. Kailangan naming malaman ang katotohanan sa likod ng mahiwagang bituin na ito. Noong gabing iyon, matapos naming makita ang mahiwagang bituin sa gitna ng gubat, hindi ako mapakali. Ang liwanag na iyon, na tila isang maliit na araw na bumagsak mula sa langit, ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na init sa aking dibdib. Ang pinsan kong si Tala, na mas palatahimik kaysa sa akin, ay halata ring hindi mapalagay habang nakaupo siya sa gilid ng aming papag. Ang mga mata niya ay parang nagpapahiwatig ng misteryong nais niyang tuklasin, ngunit hindi niya masabi. Tala, bulong ko habang nakahiga ako at nakatingala sa bubong ng bahay ni Lolo. Naramdaman mo rin ba iyon? Parang may tinatawag sa atin? Tumango siya, bahagyang nag-aatubili. Oo, pero parang hindi lang basta tawag, parang may ibig sabihin ang bituin na yon. Napasalampak ako ng upo. Kung ganon, kailangan nating bumalik doon. Hindi tayo matahimik hanggat hindi natin nalalaman ang totoo. Nagkatinginan kami at kahit walang salitang namutawi, alam kong pareho ang iniisip namin. Kailangan naming balikan ang mahiwagang bituin. Kinabukasan, habang abala ang mga nakatatanda sa paghahanda ng pista para sa kapistahan ng aming nayon,
Palihim kaming lumabas ng bahay. Si Tala ang nagdala ng lampara, habang ako naman ang may hawak ng maliit na bag na puno ng mga pasas at mani, sakali mang abutin kami ng gutom. Sinundan namin ang parehong makipot na daan patungo sa gubat. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tahimik ang paligid na parang ang kalikasan ay nag-aabang din sa kung anong susunod na mangyayari. Nandito na tayo, aniya nang maabot namin ang lugar kung saan namin nakita ang bituin kagabi. Ngunit sa halip na matingkad na liwanag, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga puno'y tila mas mataas, ang lupa'y mas malamig, at ang hangin ay may halimuyak ng isang bagay na hindi namin mawari. Teka, nasaan ang bituin? Tanong ko, nararamdaman ang bahagyang pagkabigo. Sigurado akong dito natin ito nakita. Bigla akong hinila ni Tala. Tingnan mo, bulong niya, sabay turo sa lupa. Sa gitna ng malambot na damo, may bakas ng tila pagkasunog. Ang lupa'y may hugis bituin at sa mismong gitna nito may maliit na bagay na kumikislap. Isang bato? Tanong ko habang dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko upang pulutin ito. Ngunit bago ko pa man ito mahawakan, biglang sumiklab ang liwanag mula sa bato. Napaatras kami ni Tala sa gulat, ngunit sa iilang segundo, ang liwanag ay humupa. Sa halip, nakita namin ang isang babaeng tila gawa sa liwanag. Ang kanyang anyo ay mahirap ipaliwanag. Ang kanyang buhok ay parang sinulid ng mga bituin at ang kanyang mga mata ay tila abot sa kalawakan. Mga batang puno ng tapang, wika niya, ang boses ay parang musika sa hangin. Kayo ang napili. Napatingin ako kay Tala. Napili? Para saan? Ngumiti ang babae. Ang bituin na nakita ninyo kagabi ay hindi isang pangkaraniwang bituin. Ito ay ang bituin ng kapayapaan, isang biyayang mula sa langit na bumabagsak lamang sa mga lugar na puno ng kaguluhan sa puso ng mga tao. Ngunit ang biyayang ito ay may kapangyarihan na tanging ang mga dalisay ang makagagalaw. Napakunot ang noo ko. Kaguluhan, pero wala namang digmaan sa nayon namin. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagbago ang paligid. Ang gubat ay naglaho at napalitan ng isang eksena mula sa aming nayon. Nakita namin ang mga tao, mga kakilala namin, ngunit hindi sila masaya. Ang ilan ay nag-aaway, ang iba'y umiiyak, at ang iba pa'y tila ba may itinatagong galit sa kanilang mga puso. Ang lahat ng ito'y tila salamin ng mga bagay na hindi namin napapansin sa araw-araw. Ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng digmaan, wika ng babae. Ito ay ang pagkakaisa ng puso ng bawat isa. Ang bituin ay bumagsak upang kayo ang maging gabay ng inyong nayon. Gabay? Tanong ni Tala. Napansin kong nanginginig ang boses niya. Paano namin gagawin iyon? Mga bata lang kami. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Oo nga, paano namin babaguhin ang nararamdaman ng mga tao? Ngumiti ang babae at iniabot ang maliit na bato na kanina'y nasa lupa. Ngayon, ito'y nagmukhang mas makintab at tila buhay. Ang bituin ng kapayapaan ay nasa inyong mga kamay. Ngunit tandaan, ang kapangyarihan nito ay may hangganan. Kailangan ninyong gamitin ito ng tama at may kabutihan sa puso. Hinawakan ko ang bato at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init na tila dumadaloy sa buong katawan ko. Napatingin ako kay Tala at nakita kong ganoon din ang nararamdaman niya. Ngunit mag-ingat, dagdag ng babae, ang anyo niya ay dahan-dahang naglalaho. Ang bituin ay may kakambal na anino. Kung hindi ninyo ito magagamit ng tama, ang kapayapaan ay maaaring maging kaguluhan. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa dati. Nasa gubat na ulit kami, ngunit ngayon ay hawak na namin ang mahiwagang bato. Tumingin ako kay Tala at alam kong pareho kaming maraming tanong. Tala, sabi ko, halos pabulong. Anong gagawin natin? Ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang isang malalim na boses mula sa likuran.
Mukhang nahanap na ninyo ang hinahanap ko. Paglingon namin, may isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Ang mga mata niya'y tila may apoy at ang nangiti niya'y nagpadala ng kilabot sa aming mga katawan. Ang bato, aniya, sabay turo dito. Ibigay ninyo sa akin at walang mangyayaring masama. Napatingin ako kay Tala at alam kong nagsisimula pa lang ang pagsubok na ito. Sa araw na iyon, ang hangin ay tila may dalang kakaibang lamig, pero hindi ito ang lamig na karaniwang nararamdaman tuwing umaga. Parang may mga bulong na dumadaloy sa paligid, mga bulong na hindi namin mawari kung saan nagmula. Ako si Elina, 14 na taong gulang, at ang aking pinsan, si Mateo, ay kasing edad ko. Sa aming munting baryo, palaging may mga kwento tungkol sa bituin na nagbibigay ng kapayapaan, ngunit hindi namin alam na isa kami sa mga makakakita nito. Nagsimula ang lahat sa isang pangkaraniwang araw. Lumabas kami ni Mateo upang maglaro sa kakahuyan na hindi kalayuan sa aming mga tahanan. Ang mga puno ay tila naglalakihan at ang kanilang mga sanga ay bumubuo ng mga anino sa lupa. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang ningning sa langit. Isang bituin ang lumitaw sa gitna ng araw na para bang sinasabi nito na may mahalagang mangyayari. Mateo, tingnan mo iyon, sigaw ko habang itinuturo ang bituin. Nagulat kami dahil kahit araw, ang bituin ay maliwanag na maliwanag. Hindi ito ordinaryong bituin. Sa baryo namin, sinasabing ang bituin na iyon ay isang palatandaan ng pagbabago, ng kapayapaan o ng panganib. Bakit ngayon lang natin ito nakita? Tanong ni Mateo habang naglalakad kami palapit sa bituin. Parang may puwersang humihila sa amin patungo sa kinaroroonan ng bituin. Hindi namin alam kung saan ito dadalhin, pero may tiwala kami sa bituin. Ang kinang nito ay may dalang kapayapaan sa aming mga puso. Habang papalapit kami, napansin namin na ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang kakahuyan ay tila naging mas makulay, mas buhay. Ang mga bulaklak na hindi namin dati nakikita ay biglang namukadkad at ang mga ibon ay nagsimulang umawit ng mga hindi pangkaraniwang himig. Elina, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Mateo. Mahigpit ang hawak sa aking kamay. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy mula sa bituin. Para bang ang lahat ng alalahanin namin ay biglang nawala. Oo, nararamdaman ko. Parang ang bituin ay nagbibigay ng kapayapaan hindi lamang sa paligid kundi pati na rin sa aming mga puso. Mateo, sa tingin mo ba ito na ang sinasabing bituin na nagbibigay ng kapayapaan? Ito na nga siguro, pero bakit tayo ang nakakita? May mahalaga kaya tayong papel sa kwento ng bituin? Tanong ni Mateo, halatang may halong kaba at excitement. Nang marating namin ang lugar kung saan tila bumababa ang ilaw mula sa bituin, nakita namin ang isang mahiwagang bilog sa lupa. Sa gitna nito, may isang kristal na tila sumasalamin sa liwanag ng bituin. Nang hawakan namin ito, biglang may dumaloy na mainit na pakiramdam sa aming mga kamay. Parang binubuksan nito ang isang mundo na hindi namin akalaing makikita. Sa isang iglap, para kaming dinala sa isang lugar na puno ng liwanag. Ang paligid ay punong-puno ng mga bituin at sa gitna nito isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Siya ay may mahaba at kumikinang na balbas at ang kanyang damit ay parang gawa sa mga bituin. Mga bata, kayo ang pinili, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aming pandinig. Ang bituin na ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga may malinis na puso. Kayo ang magiging tagapangalaga ng kapayapaan sa inyong baryo. Nagulat kami sa sinabi ng matandang lalaki. Hindi namin alam kung paano namin magagawa ang ganoong bagay. Paano po namin gagawin iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng inyong tiwala sa isa't isa at sa kapangyarihan ng bituin. Sagot ng lalaki habang unti-unti siyang naglalaho. Ngunit mag-ingat,
dahil hindi lahat ay nais ang kapayapaan. Bago kami makapagtanong pa, biglang bumalik ang lahat sa dati. Ang kakahuyan ay muling naging katahimikan at ang bituin ay nawala na sa langit. Ngayon, kami ni Mateo ay nakatayo sa gitna ng kakahuyan, hawak pa rin ng kristal na kumikinang. Mateo, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Alam mo, Elina, sa tingin ko kailangan nating alamin kung sino ang mga hindi nais ang kapayapaan. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang mga yabag sa aming likuran. Biglang may lumitaw na anino at nagpakita ang isang figura na hindi namin inaasahan. Siya ay may hawak na isang piraso ng bituin na tila may kapangyarihan ding taglay. Ngayon, kayo ang magiging susi para makuha ko ang kapangyarihan ng bituin. Ang sabi ng figura, at doon nagsimula ang pakikibaka namin para sa kapayapaan. Hindi namin akalaing may iba pang nakakaalam tungkol sa bituin. Ang aming pagsubok ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang tiwala namin sa isa't isa ay ang magiging sandigan namin sa pagharap sa bagong panganib na ito. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng kumikinang na mga bituin, kami ng pinsan kong si Lira ay nakaupo sa tuktok ng burol na madalas naming tagpuan. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Pero sa likod ng aming mga mata ay may kumikislap na pag-aalinlangan. Sa gabi ring ito namin napagdesisyunang tuklasin ang lihim ng bituin na sinasabing nagbibigay ng kapayapaan, isang alamat na matagal nang umiikot sa aming bayan. Simula nang marinig namin ang kwento mula sa aming lola, hindi na ito nawala sa aming isipan. Sinasabing may isang bituin na tuwing sasapit ang gabi ng taglagas ay magbibigay ng biyaya sa sinumang makakakita rito. Ngunit kailangan itong hanapin at kilalanin sapagkat hindi ito basta-basta nag-aanyong bituin sa kalangitan. May kakaibang liwanag ito, sabi ng mga matatanda, na parang may sariling buhay. Sa tingin mo ba makikita natin ito ngayong gabi? Tanong ni Lira habang nakatingala sa kalawakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa tingin ko, kailangan nating maniwala, sagot ko. Sa lahat ng kwento ni Lola, ito ang pinakagusto kong patunayan. Habang nakaupo kaming magkatabi, binalikan namin ang mga pangyayari sa nakalipas na linggo. Paano kami napunta sa ganitong sitwasyon? Isang bagay na hindi namin inaasahan. Nagsimula ang lahat nang minsang maulinigan namin ang usapan ng mga matatanda tungkol sa isang kakaibang pangyayari sa kagubatan. Isang liwanag na tila nagmula sa lupa patungo sa langit. Sabi nila, ito raw ang senyales ng bituin na nagbibigay ng kapayapaan. Sa kabila ng aming kaba, pinasya naming hanapin ang bituin. Sa bawat hakbang namin papalapit sa gitna ng kagubatan, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na parang lumulutang sa hangin. Ang mga puno ay tila nagkukuwento, ang mga dahon ay kumakaway, at ang mga ibon ay umaawit ng musika ng kalikasan. Nang marating namin ang isang maliit na clearing, bigla na lang nagbago ang lahat. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng bulong ng hangin. Sa gitna ng clearing ay may isang sapa na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tubig ay parang sumasayaw at sa ibabaw nito ay may piraso ng liwanag na tila naglalakbay. Napalunok ako habang si Lira ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang liwanag ay dahan-dahang umangat mula sa sapa at sa aming harapan ay nag-anyo ito ng isang bituin. Hindi ito ordinaryong bituin. Ang bawat sinag nito ay parang may sariling kwento, may sariling buhay. Ang paligid ay napuno ng kakaibang liwanag, isang liwanag na hindi lang nakikita, kundi nararamdaman sa kaibuturan ng aming mga puso. Kapayapaan, bulong ni Lira. Ito ang hinahanap natin. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may bahagi sa akin na nag-aalinlangan.
parang may bumubulong sa aking isipan na may kakaiba sa bituin ito. Ang liwanag nito ay tila may halong lungkot, may halong misteryo na hindi ko maipaliwanag. Habang nakatitig kami sa bituin, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na tila gumuguhit sa aking balat. Napatingin ako kay Lira, ngunit siya ay parang nasa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkamangha, ngunit sa likod nito ay may kirot na hindi ko maipaliwanag. May kakaiba rito, sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. Parang may kulang. Bago pa man makasagot si Lira, bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Ang bituin ay umikot, ang liwanag nito ay nag-iba ng kulay mula sa malambot na puti, naging matingkad na asul. Ang paligid ay tila nagbago at bigla naming naramdaman ang pagkakaroon ng kakaibang presensya. Nang biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa gilid ng clearing. Ang kanyang damit ay parang hinabi ng liwanag ng buwan at ang kanyang mga mata ay parang mga bituin na nagliliwanag sa dilim. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at misteryo. Ang bituin ay may lihim na dapat ninyong malaman. Kami ni Lira ay hindi makapagsalita. Ang aming mga puso ay punong-puno ng kaba at pagkamangha. Ang gabi ay tila nagbago ng anyo at ang bituin ay naging mas malaki at mas maliwanag. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang lihim na ito? At bakit kami ang napili? Sa ilalim ng liwanag ng bituin, kami ay naghintay, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Sa likod ng aming mga isipan, alam namin na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng kapayapaan, ng misteryo, at ng mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga bituin. Sa aking pagmulat, agad kong naramdaman ang malamig na hangin na pumapalo sa aking pisngi. Ang mga dahon sa paligid ay tila bumubulong ng mga lihim na kwento habang kami ni Lila ay dahan-dahang naglakad patungo sa pinagmulan ng liwanag, ang bituin na nagbibigay ng kapayapaan. Sa aming paglalakbay, ang paligid ay tila nagbago. Ang dating nakagigitlang kadiliman ay napalitan ng mga kumikinang na alitap-tap na nagsisilbing gabay sa aming daan. Alam mo, Tiyo, sabi ni Lila habang mahigpit niyang hawak ang aking kamay, hindi ko akalaing makarating tayo sa ganito, kalapit sa bituin. Parang isang panaginip. Oo nga, Lila, napakahiwaga ng lahat ng ito. Tugon ko habang sinisikap kong ipako ang aking mga mata sa liwanag na tila kumakaway sa amin mula sa kabila ng mga puno. Habang kami naglalakad, napansin kong unti-unting nagbabago ang aming paligid. Ang lupa na aming tinatapakan ay tila naging kristal na sumasalamin sa liwanag ng bituin. Ang hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa aming bayan. At ang mga tunog ng kalikasan ay tila nagkakaroon ng sariling musika. Lila, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang pinipilit kong intindihin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Oo, Teo. Parang ang bituin ay may sariling buhay. Ang bawat hakbang natin ay tila papalapit sa isang bagay na mas malaki kaysa sa atin. Sagot niya na may halong pagkamangha sa kaniyang tinig. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na clearing kung saan ang bituin ay nasa gitna. Ang liwanag nito ay hindi nakasisilaw kundi nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa aming mga puso. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pagnanais na lumapit pa. Ngunit sa aming paglapit, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga alitaptap ay nagsimulang umikot sa paligid ng bituin at ang kanilang sayaw ay tila isang sinaunang ritual na hindi namin nauunawaan. Si Lila ay napahigpit ang hawak sa aking braso at naramdaman ko ang pagtibok ng kanyang puso na pareho sa akin, punong-puno ng kaba at pananabik. Sa isang iglap,
Ang bituin ay nagsimulang magliwanag ng mas malakas at sa gitna ng kanyang liwanag, may isang figura na unti-unting lumitaw. Isang matandang lalaki nakasuot ng mga damit na tila yari sa liwanag ng buwan ang tumayo sa harap namin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning at ang kanyang mga labi ay nakangiti na parang may nalalaman siyang lihim na hindi namin alam. Maligayang pagdating, mga bata, wika niya. Ilang taon ko na kayong hinihintay. Kami ni Lila ay nagkatinginan, puno ng pagtataka at tanong. Sino ang matandang ito at bakit niya kami hinihintay? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lila na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa bawat henerasyon, may mga batang pinili upang makilala ang kapangyarihan ng bituin. Kayo ang pinili ng inyong panahon, sabi ng matanda habang lumapit siya sa bituin at hinawakan ito. Ang bituin na ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang may purong puso at intensyon. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib at sa isang iglap, ang aking mga alaala ay tila nagbalik sa akin. Ang mga simpleng araw sa bayan, ang mga kwento ng aming mga magulang at ang hindi mabilang na pangarap na aming hinabi. Ngunit tandaan ninyo, patuloy ng matanda, ang kapayapaan ay may kapalit. Ang liwanag ng bituin ay hindi lamang nagbibigay kundi kumukuha rin. Napalunok ako sa sinabi ng matanda. Ano ang ibig niyang sabihin sa kumukuha? Ano ang maaari nitong kunin mula sa amin? Biglang nagbago ang mga kulay ng liwanag mula sa bituin at ang paligid ay tila naging isang bagong mundo. Ang mga puno ay umindak sa hangin at ang lupa ay tila nagkaroon ng sariling tibok. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ko ang kakaibang hilakbot sa aking puso. Anong kapalit ang kailangan ng bituin? Tanong ko habang pilit kong hinahanap ang sagot sa mga mata ng matanda. Sakripisyo, sagot niya habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo sa liwanag. Isa sa inyo ang kailangang magbigay ng sakripisyo upang magpatuloy ang kapayapaan. Kami ni Lila ay nanatiling nakatayo, hindi makapaniwala sa aming narinig. Ang bituin na nagbibigay ng kapayapaan ay nangangailangan ng kapalit, isa sa amin, habang unti-unting naglalaho ang liwanag, naramdaman ko ang pag-igting ng hangin. Ang mga bulong ng kalikasan ay tila naging mas malakas at ang mga alitaptap ay nagpatuloy sa kanilang sayaw. Sa isang iglap, ang bituin ay naglaho. Naiwan kaming magpinsang nakatayo sa gitna ng kagubatan, puno ng mga tanong at takot. Ang mga alitaptap ay unti-unting naglaho at ang liwanag ng buwan ay bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit ang aming mga puso ay patuloy na nag-aalab, puno ng pag-aalinlangan sa kinabukasan. Sino ang magbibigay ng sakripisyo? Ano ang magiging kapalit ng kapayapaan? At sa gitna ng dilim, narinig ko ang bulong ng hangin, isang pangako at isang babala. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at ang bituin ay patuloy na nagmamasid. Sa pagpatak ng kinang ng gabi, kami ni Lira ay nakatayo sa tabi ng isang sinaunang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga daliri ng matandang naghahanap ng sagot sa mga tanong ng mundo. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagmistulang takip sa aming mga pangamba, habang ang mga dahon ng balete ay sumasayaw sa ihip ng hangin, parang mga alon sa dagat ng aming mga damdamin. May nararamdaman ka bang kakaiba, Adan? Tanong ni Lira, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kislap ng mga bituin sa langit. Tumango ako. Nararamdaman ko ang kapwa, pag-aalinlangan at pananabik na nag-aagawan sa aking dibdib. Oo, parang may nag-aabang na mahimalang karanasan. Sa mga nakaraang gabi, kami ay naglakbay upang sundan ang mga bituing nagbigay ng kapayapaan. Ang mga bituing iyon ay nauna nang magpakita sa amin sa anyo ng mga munting liwanag na nagbibigay ng kakaibang init sa aming mga puso.
Sa bawat gabi ay tila isang hakbang kami patungo sa isang hindi namin matukoy na destinasyon, ang landas na puno ng misteryo at pag-asa. Ngunit ngayong gabi ay iba. Ang bituing aming sinundan ay lumiwanag higit sa dati. Ang kanyang liwanag ay tila bumabalot sa buong kagubatan. Ang mga hayop na karaniwang nagtatago sa dilim ay nagsilabas upang masaksihan ang milagro. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang parehong pagkamangha na nararamdaman namin ni Lyra. Hawakan mo ang kamay ko, sabi ni Lyra, at walang pag-aalinlangan kong hinawakan ang kanyang palad. Sa isang saglit, ang malamig na simoy ng hangin ay tila naglaho, at ang init ng liwanag mula sa bituin ay dumaloy sa aming mga ugat. Sa gitna ng liwanag, isang nilalang na hindi namin inaasahan ang nagpakita. Isang matangkad na babae, ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas at ang kanyang mga mata ay kulay ng mga asul na bulaklak sa tagsibol. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may isang lihim na tila nagkukubli. Magandang gabi sa inyo mga bata. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay parang musika na dumadaloy sa hangin. Ako si Tala, tagapagbantay ng mga bituin. Hindi kami nakapagsalita agad, nangingibabaw ang pagkamangha at pagkailang sa aming mga puso. Ngunit si Lyra, mas matapang kaysa sa akin, ay nagtanong, bakit mo kami dinala rito? Ngumiti si Tala, ang kanyang nangiti ay puno ng pag-unawa. Ang inyong mga puso ay puno ng kadalisayan, isang bagay na bihira sa mundo ngayon. Kayo ay pinili upang makakita at makaranas ng kapayapaan na dala ng liwanag ng mga bituin. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang kakaibang kagalakan. Ang paglalakbay namin ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay, kundi isang misyon na puno ng kahulugan. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, nagpatuloy si Tala. Ngunit may panganib na paparating, isang kadiliman na nagtatangkang sakupin ng liwanag. Kayo lamang ang makakapigil sa pagdating nito. Nagkatinginan kami ni Lyra. Ang takot ay sumilay sa aming mga mata. Paano kami, dalawang kabataan, makakayanan ang ganitong responsibilidad? Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng sagot, naglahong bigla si Tala. Iniwan kami sa gitna ng kagubatan na puno ng liwanag. Nagsimulang manghina ang liwanag ng bituin at ang malamig na hangin ay bumalik, nagdadala ng damdamin ng kawalan ng katiyakan. Anong gagawin natin, Adan? Tanong ni Lyra. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na hindi kami nag-iisa. Ang liwanag ng bituin ay nasa aming mga puso at ang aming samahan ay nagbibigay ng lakas at tapang. Kailangan nating magpatuloy, Lyra. Hindi tayo susuko. Sa aming pagbalik sa landas, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Isang bagay na nagkukubli sa likod ng mga puno. Isang presensya na hindi namin nakikita ngunit nararamdaman. Alam ko na hindi ito ang huli naming makikita si Tala at ang kanyang huling babala ay nananatili sa aking isipan. May isang bagay sa hangin na nagsasabi sa akin na ang aming paglalakbay ay magsisimula pa lamang at ang mga bituin ay may mas maraming lihim na ibubunyag sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Ano ang kadilimang paparating at paano namin ito mapipigilan? Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang pagdating ng hindi inaasahan. Sa likod ng liwanag, may isang anino na nagkukubli, nag-aabang ng tamang panahon upang magpakita. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa liwanag, kundi sa pag-unawa sa tunay na kapayapaan na dala ng mga bituin. Sa pag-uwi namin sa aming tahanan, natanaw ko ang isang bagong bituin sa langit, mas maliwanag, mas mapanganib. Ang kanyang liwanag ay may kakaibang init na nagbabala sa amin ng mga pagsubok na darating. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming pag-asa ay nananatiling buo.
at ang aming samahan ay naging mas matibay. Sa likod ng kadiliman, ang liwanag ng mga bituin ay patuloy na nag-aalab, gabay sa aming paglalakbay. Hindi ko maalis sa aking isipan ang gabing iyon. Ang gabing nakita namin ni Kuya Lando ang bituing nagbigay sa amin ng kapayapaan. Sa tuwing isinasalaysay ko ito sa mga kaibigan, tila hindi sila makapaniwala. Paano nga ba namin natagpuan ang bituin sa gitna ng kagubatan? Ang tanong na iyon ay nananatiling misteryo sa aming magpinsan. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa paligid. Parang may dumadagundong na enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Ang bituin, bulong ni Kuya Lando habang magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng mga puno. May lihim itong dala. Isang kakaibang sigla ang bumangon sa aking dibdib. Ang mga salitang iyon ay tila may kaakibat na pangako. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, ngunit ang bituin ay parang may buhay na umaalalay sa amin. Nang gabing iyon, habang nakatingala kami sa kalangitan, muli naming nasilayan ang liwanag na minsang nagbigay sa amin ng kapayapaan. Subalit, may kakaiba sa bituin ngayon. Tila ito kumikislap ng mas matindi, naglalabas ng liwanag na parang nag-aanyaya. May kailangan tayong tuklasin, tita, sabi ni Kuya Lando na tila may matinding determinasyon. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Nagdulot ito ng kakaibang lamig sa aking batok. Bigla akong napatingin sa paligid. Ang mga puno ay tila bumubulong ng mga lihim. Ang hangin ay nagdadala ng mga pag-aalala mula sa hindi kilalang mundo. Anong ibig mong sabihin, kuya? Tanong ko habang pilit na iniintindi ang kanyang mga pinapahiwatig. Isang bahagi ng ating nakaraan ang magbubukas, sinabi sa akin ng bituin. Sagot niya, puno ng paniniwala sa kanyang mga salita. Ang mga mata niya ay naglalaman ng isang uri ng pag-unawa na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Sa isang iglap, ang mundo ay tila nagbago. Ang mga tunog ng kalikasan ay naging mas malinaw. Ang hangin ay umihip ng mas malambing at ang bituin ay tila lumalapit sa amin. Habang naglalakad kami sa daan patungo sa lugar kung saan kami unang nakakita ng bituin, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Parang may puwersa na nagtutulak sa amin patungo sa isang destinasyon na hindi namin ganap na nauunawaan. Ang mga hakbang namin ay naglapit sa amin sa isang malawak na bahagi ng kagubatan na tila hindi pa namin nararating noon. Sa aming pagdating doon, isang matandang babae ang lumitaw sa aming harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat ng lihim sa mundo. Mga anak, wika ng matanda, ang bituin ay nagdala sa inyo dito upang tuklasin ang nakatagong kapayapaan. Hindi namin alam kung paano siya nalaman ang tungkol sa bituin. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbigay sa amin ng katiyakan. Sa kanyang kamay ay may hawak na isang maliit na kristal na naglalabas ng liwanag na kahawig ng bituin. Sa loob ng kristal na ito ay nakatago ang kasaysayan ng inyong angkan. Patuloy niya, isang kasaysayan na puno ng mahika at kapayapaan. Ang kanyang mga salita ay tila bumuo ng mga imahe sa aking isipan, mga larawan ng nakaraan na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng mga imaheng iyon ay may isa pang kwento, isang kwento ng digmaan at pagtataksil. Bakit mo ito ipinapakita sa amin? Tanong ni Kuya Lando habang nakatingin sa kristal. Upang malaman ninyo ang inyong tungkulin, hindi lamang kayo mga tagamasid, kundi mga tagapangalaga ng kapayapaan. Sagot ng matanda. Sa isang iglap, ang kristal ay kumislap ng mas maliwanag at ang mga imaheng nakikita namin ay nagbago. Sa harap namin ay isang larawan ng isang lugar na puno ng dilim, isang lugar na tila bumabalot sa liwanag ng bituin. Paano namin mapapangalagaan ang kapayapaan kung ang dilim ay patuloy na bumabalot sa liwanag?
Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngumiti ang matanda, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ang bituin ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit kayo ang magsisilbing gabay ng liwanag. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay naglaho. Iniwan kami sa gitna ng kagubatan. Ang kristal ay nanatili sa aming harapan, patuloy na naglalabas ng liwanag na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang ibig sabihin ng matanda tungkol sa dilim? Ano ang kinabukasan ng liwanag at kapayapaan kung patuloy na bumabalot ang kadiliman sa aming mundo? Sa kabila ng mga tanong na ito, nararamdaman ko ang isang bagay, isang malalim na koneksyon sa bituin at sa kapayapaang dala nito. Ngunit paano kung ang kapayapaan ay isang ilusyon lamang? Paano kung ang dilim ay ang tunay na kalaban na kailangan naming harapin? Habang iniisip ko ang mga ito, ang bituin ay patuloy na kumikislap. Parang may sinasabi sa amin na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa paglipas ng gabi, ang kagubatan ay nanatiling tahimik, ngunit ang puso ko ay bumubulong ng mga tanong at takot. At sa pagdating ng madaling araw, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid. Nagdadala ng pangako ng bagong simula, ngunit kasabay nito ay ang pag-aalinlangan sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng madilim na kagubatan, ang malamlam na liwanag mula sa buwan ay bahagyang tumatagos sa mga sanga ng puno. Ako si Elisa, 12 taong gulang, at kasama ko ang pinsan kong si Marco, na 1 taon lamang ang tanda sa akin. Sa aming paglalakbay, hindi kami makapaniwala sa aming nakita noong gabing iyon. Isang bituin na hindi pangkaraniwan, nagbibigay ng kakaibang liwanag at kapayapaan sa aming paligid. Nagsimula ang lahat 1 linggo na ang nakalipas. Naglalakad kami sa gilid ng ilog nang mapansin namin ang isang kakaibang kinang sa kalangitan. Sa una, akala namin ay isang ordinaryong bituin lamang ito, ngunit habang tumatagal, tila may bumabalot na init sa aming mga puso tuwing kami nakatingin dito. Nais namin itong matuklasan, kaya't nagpasya kaming sundan ang liwanag na pilit na tumatawag sa amin. Sa bawat hakbang namin patungo sa bituin, naramdaman namin ang pag-aalis ng mga alalahanin. Ang mga hidwaan sa aming pamilya, ang mga problema sa paaralan, at ang takot sa hinaharap ay unti-unting naglalaho. Pakiramdam ko'y parang mas magaan ang bawat paghinga, mas maliwanag ang bawat ngiti. Si Marco, na kadalasang puno ng pag-aalinlangan, ay tila puno ng pag-asa at saya. Ano kaya ang lihim ng bituin na ito? Tanong ni Marco habang naglalakad kami sa makipot na daanan. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na may mahika ito. Sagot ko. Parang may nais itong iparating sa atin. Habang papalapit kami sa pinanggalingan ng liwanag, napansin namin ang isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga matay tila kumikinang na parang mga bituin. Nang siya'y ngumiti, ramdam namin ang init at kapayapaan na bumabalot sa aming mga puso. Malugod na pagdating, mga bata, bati niya sa amin. Ako'y si Tala, tagapag-ingat ng bituin. Hindi kami makapagsalita sa unang pagkakataon. Nakaramdam kami ng pagkamangha sa kanyang presensya. Parang may isang misteryo na bumabalot sa kanyang pagkatao, isang misteryo na nais naming tuklasin. Ang bituin na inyong nakita ay may kapangyarihang magbigay ng kapayapaan, patuloy ni Tala. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa inyong mga puso. Kayo ay pinagpala na masilayan ito, ngunit may kapalit ang biyayang ito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Marco, puno ng pag-usisa. Ang bituin ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit may mga pagsubok na darating upang subukin kung tunay ngang kayo'y karapat-dapat. Paliwanag ni Tala. Ang kapayapaan ay hindi lamang sa kawalan ng gulo,
kundi sa pagkakaroon ng tapang harapin ang mga hamon. Nagkatinginan kami ni Marco. Alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi magiging madali. Ngunit may tiwala kami sa isa't isa. Sa kabila ng takot, nararamdaman namin ang lakas at determinasyon. Handa kaming harapin ang anumang pagsubok, wika ni Marco. Ang kapayapaan ay mahalaga sa amin. Ngumiti si Tala at sa isang iglap, ang liwanag ng bituin ay bumalot sa aming paligid. Naramdaman namin ang kapangyarihan nito, ang init na nagbibigay ng pag-asa. Ngunit sa likod ng liwanag, may aninong lumilitaw, isang anyo na tila puno ng misteryo at panganib. Ang unang pagsubok ay darating sa susunod na buwan, sabi ni Tala. Mag-ingat kayo sa anino ng bituin sapagkat ito'y may kakayahang magdala ng gulo. Nagsimulang maglaho ang kanyang anyo at kami naiwan na puno ng pag-aalala at pag-usisa. Ano ang ibig sabihin ng anino ng bituin? Sino o ano ang magdadala ng gulo? Sa kabila ng liwanag, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng isang hindi inaasahang panganib. Ang bituin na nagbibigay ng kapayapaan ay may lihim na bumabalot dito. At kami, ang mga napiling tagapag-ingat, ay may tungkuling tuklasin ang lihim na ito. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang mga pagsubok na darating ay hindi namin alam kung kailan o paano. Ngunit sigurado kami sa isang bagay. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang tungkuling dapat kamtin at ipaglaban. Sa likod ng mga bituin, may aninong nagtatago, at sa aming mga puso, ang tapang at pag-asa ay hindi dapat mawala. Ang lihim ng bituin ay hindi lamang sa liwanag na nagbibigay ng kapayapaan, kundi sa anino na nagbibigay ng hamon. At sa aming paglalakbay, ang kapayapaan ay natatamo hindi sa kawalan ng gulo, kundi sa lakas ng loob na harapin ito. Sa darating na buwan, kami handa. Ngunit ang tanong, handa na ba kami sa anino ng bituin? Sa paglalakbay namin ni Miguel sa mahiwagang kagubatan, unti-unting lumalalim ang gabi at ang mga bituin sa langit ay nagsimulang magningning na parang mga mata ng mga sinaunang diwata. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagsilbing gabay sa aming tatahakin, habang ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos mula sa paligid patungo sa aming mga puso. Parang may puwersang nag-uudyok sa amin na magpatuloy kahit na hindi kami sigurado kung saan kami pupunta. Alam mo, Ana, sabi ni Miguel habang pinagmamasdan ang mga bituing kumikislap sa itaas, pakiramdam ko ay may mahalagang mangyayari ngayong gabi. Ngumiti ako at tumango. Oo, Miguel, parang may sinasabi ang hangin na ito, parang may inaabangang himala. Ang mga puno sa paligid namin ay tila mga bantay na nagmamasid sa aming bawat hakbang. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng buwan, naglalabas ng banayad na tunog ng pagaspas. Sa di kalayuan, narinig namin ang agos ng isang ilog na tila tumatawag sa amin. Walang anumang salita ang nagmula sa aming mga labi, ngunit pareho naming naintindihan na kailangan naming sundan ang tunog na iyon. Habang papalapit kami sa ilog, napansin namin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa dulo ng pampang. Isang nakasisilaw na bituin ang nakasabit sa gitna ng kalangitan, mas maliwanag kaysa sa iba pang mga bituin. Ang kanyang liwanag ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig, naglalabas ng mga kakaibang kulay na tila hindi sa mundong ito. Miguel, tingnan mo iyon, bulalas ko, hindi makapaniwala sa kamanghamanghang tanawin. Lumapit si Miguel sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nakapako sa bituin. Ana, ito na yata ang hinahanap natin, ang bituin ng kapayapaan. Ang aming mga puso ay napuno ng pag-asa. Ang bituin na ito, ayon sa mga kwento ng aming mga ninuno, ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan
sa kahit sinong makakita nito. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo, ito lang ang aming inaasam, ang kapayapaan na maaaring magbigay ng panibagong pag-asa sa lahat. Ngunit habang patuloy naming pinagmamasdan ang bituin, isang kakaibang alingawngaw ang narinig namin mula sa likuran. Ang mga puno ay nagsimulang umindayog na tila may hangin na dumaan, ngunit ang hangin ay hindi gumagalaw. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin at alam kong may kakaibang nangyayari. Miguel, bulong ko, may kakaiba akong nararamdaman. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay tumatalas habang nagmamasid sa paligid. May nararamdaman din ako, Ana, parang may ibang presensya. Bigla naming narinig ang isang tinig na tila nagmumula sa bawat sulok ng kagubatan. Isang tinig na malamig ngunit puno ng awtoridad. Kayo ba ang mga batang pinili para makakita ng bituin? Nagkatinginan kami ni Miguel. Ang aming mga puso ay biglang bumilis ang tibok. Sino ka? Tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba, ngunit puno ng tapang. Isang figura ang lumitaw mula sa mga anino. Isang matandang lalaki na may mahaba at puting buhok at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ang mga lihim ng buong kalawakan. Ako si Eldrin, ang tagapangalaga ng bituin ng kapayapaan. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Napalunok ako, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Bakit kami? Ano ang kailangan naming gawin? Ngumiti si Eldrin. Ang kanyang nangiti ay puno ng kabaitan, ngunit may bahid ng lungkot. Ang bituin ay may kapangyarihan na magdala ng kapayapaan, ngunit may kapalit. Kayo ay napili dahil sa inyong dalisay na puso at hangarin, ngunit ang kapangyarihan nito ay may kasamang responsibilidad. Habang nagsasalita si Eldrin, ang bituin ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag, tila may mensaheng nais iparating. May isa sa inyo ang kailangan magsakripisyo upang ang kapayapaan ay maghari. Ang kapayapaan ay hindi basta-basta nakukuha, ito ay ipinaglalaban. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang aming paglalakbay ay hindi na lamang tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, kundi tungkol sa kung paano namin ito makakamtan sa pamamagitan ng sakripisyo. Nagkatinginan kami ni Miguel at sa aming mga mata ay naroon ang takot, pagkabalisa, ngunit higit sa lahat ang pananampalataya sa isa't isa. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, ang kagubatan ay biglang nagliwanag at ang bituin ay nagsimulang umikot sa itaas namin, naglalabas ng liwanag na tila bumabalot sa buong paligid. Ana, Miguel, sabi ni Eldrin, ang inyong desisyon ang magdidikta ng kinabukasan. Ano ang inyong pipiliin? Sa sandaling iyon, alam namin na ang aming mga buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. At sa likod ng aming mga isip, may tanong na naglalaro. Sino ang magsasakripisyo para sa kapayapaan? Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin sa nakaraang mga araw, hindi pa rin nawawala ang pag-asa sa aming mga puso. Ako at si Lira, ang aking pinsan, ay patuloy na naghahanap ng bituing sinasabing nagbibigay ng kapayapaan sa aming bayan. Marami na kaming narinig na kwento tungkol dito, mga alamat na isinasalaysay ng mga matatanda tuwing gabi. Ngunit wala pang nakakita rito sa aming henerasyon hanggang sa gabing iyon. Habang kaming naglalakad sa masukal na kagubatan, ramdam ko ang malamig na hangin na umiihip mula sa hilaga. Sa bawat hakbang namin, tila may bumubulong sa aming pandinig, mga tunog na hindi namin maunawaan. Nagsimulang kumulo ang aking dibdib sa kaba. Alam ko, nararamdaman ko na may kakaibang mangyayari. Nahihiwagaan ako sa mga naririnig natin, Lira. Wika ko habang binabaybay ang makipot na daan. Parang may nag-aantay sa atin sa dulo nito. Tumango si Lira. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa kabila ng dilim. Oo, kuya, siguro ito na yon, ang bituin.
Napuno ng pag-asa ang aming mga puso, sapat na upang kalimutan ang pagod at takot. Sa aming paglalakad, naalala ko ang kwento ni Lolo tungkol sa bituin. Ayon sa kanya, ang bituin ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan hindi lamang sa puso ng sino mang makakakita rito, kundi pati na rin sa buong bayan. Ang sino mang makakatuklas nito ay magiging tagapagdala ng kapayapaan at kasaganaan. Makalipas ang ilang sandali, narating namin ang isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Ang lugar ay tila isang mahiwagang bahagi ng mundo na hindi pa namin nakikita. Ang hangin ay naging mas malamig at ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Sa kalagitnaan ng clearing, may isang malaking bato. Sa ibabaw nito, may isang bagay na kumikislap, isang liwanag na hindi pangkaraniwan. "Lira, tingnan mo," sigaw ko, sabay turo sa kislap ng liwanag. Ang puso ko'y tumalon sa tuwa. "Ito na siguro." Agad kaming lumapit sa bato, ang aming mga mata ay hindi makapaniwala sa aming nasisilayan. Isang bituin, maliit ngunit naglalabas ng liwanag na tila sumasaklaw sa buong lugar. Ang liwanag nito'y hindi nakakasilaw. Sa halip ay nagbibigay ng kakaibang init sa aming mga puso. "Ang ganda!" bulong ni Lira, ang boses niya'y puno ng pagkamangha. "Ito na nga ang bituin." Ngunit sa paglapit namin, bigla kong naramdaman ang kakaibang enerhiya. Isang puwersa na tila humahatak sa akin papalapit sa bituin. Nagulat kami nang biglang kumislap ang bituin ng mas maliwanag pa at ang paligid ay nagbago. Ang kagubatan ay tila naglaho, napalitan ng isang lugar na puno ng ilaw at kulay. "Kuya, ano ang nangyayari?" tanong ni Lira. Ang takot ay bumabalot sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang aking isasagot. Ang mundo ay tila umikot at ang mga kulay ay nagsimula sa pagsasayaw sa paligid namin. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa liwanag. Ang kanyang anyo ay tila gawa sa mga bituin. "Mga batang naghanap ng kapayapaan," wika ng matanda. Ang boses niya ay tila alingawngaw sa aming pandinig. Ang bituin ay nagdadala ng hindi lamang kapayapaan, kundi pati na rin ng tungkulin. Ano ang ibig niyang sabihin? Naguguluhan kami ni Lira, ngunit bago pa kami makapagtanong, ang matanda ay nagpatuloy. "Ang makakakita sa bituin ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan sa kanilang bayan. Ngunit kailangan ninyo itong pangalagaan. Ang bituin ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat." Sa isang iglap, ang liwanag ay nawala at kami bumalik sa kagubatan. Ang bituin ay wala na sa bato, ngunit ang puwersa ng kapayapaan ay nararamdaman pa rin namin sa aming mga puso. Nagsimula kaming maglakad pa uwi, puno ng pag-asa at pananabik sa bagong misyon na ibinigay sa amin. Ngunit sa likod ng aming isipan, isang tanong ang hindi maalis. Ano ang ibig sabihin ng tungkulin na ito? Paano namin maipapasa ang kapayapaan sa aming bayan? Habang kami naglalakad, alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit handa akong harapin ang hamon na ito kasama si Lira. Sa aming pag-uwi, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga tao'y tila mas kalmado, mas masaya. Ang kapayapaan na dala ng bituin ay nagsimula ng kumalat. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang bituin, ang tungkulin, ang kapayapaan, lahat ng ito ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng lahat ng ito, isang lihim ang naghihintay na matuklasan. Isang twist na maaaring baguhin ang lahat. Kami ay handa. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang.